Actually, this is going to be something na this is very important for us, because as I've said a while ago, we would like to bring research to you. Kita ninyo na ang research is something na hindi kinatatakutan but something na importante sa daily life natin, So this is not just a simple requirement for your studies, but mapapakinabangan nyo ito sa maraming importanteng iba pang bagay. Yes, Eli. So, of course, makakasama natin ngayon sa araw na ito ang isa sa pinaka masasabi nating haligi na din naman ng research. He is handling researches already. And I think, Eli, can you please introduce our podcast guest speaker today? Thank you. So, okay, good afternoon again po. So, let me introduce our guest for today's podcast po. So, he was a handsome, respected, and a well-accomplished person. He was a current permanent assistant professor at Central Bicol State University of Agriculture, Pasacao Campus. So, let's welcome Dr. Michael N. Nolasco. Virtual applause. Good afternoon, Sir Mike. So, kumusta ka po, Sir Mike? Okay lang, ma'am. Medyo worried yesterday kasi iba mayroong advisory na. Yes. Parang kasi good thing na na-lift naman at na-schedule. Yes. Oo nga. Yun talaga yung worry me kahapon. Yun yung siguro magtagalog tayo, sir, because we don't know if we have a guest coming from other place. So, anyway, welcome to you everyone. And we are with Sir Mike, Doc Mike and Eli. So actually, talagang ito yung pinaka-worry namin kahapon because nag-announce ang NGP na we have a power interruption today in Naga City. Pero parang nakikisama sa atin yung panahon. So ibig sabihin ay hindi na natuloy at nag-reschedule na lang sila. Anyways, Sir Mike, gusto po naming malaman yung tungkol sa RRL because yung topic mo ngayon is tungkol po sa Building Knowledge, a Comprehensive Guide to Literature Review and Preparation. So, in terms of this, paano nyo po isa-summarize sa amin yung pinaka-typical na topic when we are talking about RRL and RRS po? Actually po, kapag pinag-uusapan po natin yung mga literature review or related literature and studies, pag sinabi kasing review of related literature and studies, ibig sabihin, ito yung compilation, classification, and evaluation of others researchers, and pag-evaluate na din ng mga related literatures like author po. So, i-evaluate po natin yan. Depende sa kung ano yung mga variables natin. So, hindi po natin lahat ilalagay sa ating research. So, di ba, meron tayong dalawang variables sa research. Meron tayong tinatawag na dependent variable and dependent variable. Okay. So, doon lang nakikita yung literature natin, pag-different literature. So, again, pag sinabing review of related literature and studies, kakaroon tayo ng compilation, classification, and evaluation. So, yan po, ma'am. Okay. Ay, nako. Magandang pag-usapan niya. Anyways, compilation it is. So, thank you so much, sir. At least for that idea. May ibibigay akong isang tanong ngayon. Yung tungkol sa, kasi maraming gusto nilang matutunan yung iba't ibang klase nga ng kung paano siya gawin and all that. But, yung pagkakaiba ng RRL and RRS. Kasi maraming nalalabuan dyan. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Okay. So, actually po, the difference between the related literature and related studies, pag sinabi kasi related literature, this is technically known as the conceptual literature. Pag sinabi namang review of related studies, technically, ang tawag po dito ay research literature. So, ano po bang pagkakaiba nila? Pag sinabi pong related studies, ibig sabihin po, galing ito sa mga books, sa mga journals, and other reading materials na kung saan gawa ng author. Pag sinabi naman pong related studies, ito naman po ay galing sa mga scientific papers like mga research output, publish man po yan or hindi,
local man or foreign, basta ang importante, ito ay research output, scientific paper, thesis or dissertation na gawa po ng researchers. So, tatandaan lang natin na yung yung related studies is gawa ng researchers, ang literature naman po is gawa ng mga author. So, Ayun. yan po. Oh, Iba nilang ginawa. ayun. So, Eli, may nagigets ka na, Eli? Yes po, kasi yun po talaga yung di ko maintindihan. Kasi nung nag-research kami nun, sabi ko, ano ko ba ito differentiate? Saan ko ba ito hahanapin? So yun po kasi yung common minsan na problem ng mga researchers. Kasi di nila alam kung anong source ba, saan na source ba kukunin yung RRS, tapos saan namang source kukunin yung RRS. O, mamaya. Thank you po. Okay. Buwan din ako. Okay. Yes, thank you. Mamaya bibigyan tayo ni Sir Mike ng idea kung saan yan kukunin. Yo, Eli, may tanong ka dyan, Eli? Yes po. Sir, this is our first question po. So, ano po ba yung importance ng RRL and RRS po? Okay. So, one of the importance po ng RRL, kasi silang dalawa, sila yung nagsiserve as the parang one of the mga pillars aside from the theories. Kasi ang theories is also considered as pillar po ng study. So, para maging matatag yung ating research, so binabackupan po natin yan ng ating review of related literature and studies para masabi na merong mga research na nangyayari and merong mga literatures na merong pwedeng kumbaga ano bang ibang term, Justify? kumbaga mag-justify sa mga Support? claims mo as regards to your mag-support sa iyong mga claims as regards to the explanation of your variables. Kasi sa chapter 2 po kasi nakadepende yan sa institution. Tatanungin niyo yung institution niyo, yung school niyo. Ano ba yung style na ina-adapt ng eskwelahan or ng school? Kasi sa amin, sa CBSUA, nag-a-adapt po kami pagka mga college to masteral, ang ina-adapt na style is the APA style. Sa pagka PhD naman po, Toribia na kami. Pero halos parehas lang sila. So, bakit po natin kailangan alamin yung mga styles? Kasi doon po nakasalalay kung paano po natin gagawin yung tinatawag na in-text citations and referencing. Kasi iba-iba po kasi yung pagsulat ng in-text citation and referencing base kung anong style ang ina-adapt po natin. So, tatanungin natin yan sa institution natin, sa school natin. And another one, kailangan din po malaman ng mga researchers, lalo na yung mga estudyante, kung paano po pa, or ano po ba yung guideline ng school sa pag-organize ng related literature and studies. Kasi sa amin, sa NCF, thematic po kami. Pag sinabing thematic, by variables or by theme or by topic. Example, ang unang makikita doon sa RRS and RRL is, kumbaga, naka-organize sila according to the topic. Ano yung topic? Yung first variable mo. Example, meron pang variable, dalawang variable mo. Ang example na lang ng variable is academic performance and the reading comprehension. Unahin mo yung reading comprehension and then nandyan na yung lahat na RRS and RRL sa baba. And then sunod na naman po is academic performance. So, ganun po yung pag-organize ng review of related literature and studies. Again po, tatanungin po natin yung ating eskwelahan or kung sino man po yung research coordinator natin kung ano po ba yung nasa guideline. Kasi iba-iba po ang guideline. Iba-ibang guideline ng institution. But it doesn't mean na iba-iba ng guideline, mali yung iba, tama yung iba. So, iba po. Ang importante lang naman po is alam natin kung paano natin gagawin yung mga parts ng research. Sige po.
Okay. So, yes, thank you so much. Just in case may mga katanungan po kayo, pwede nyo namang i-chat sa board natin at pwede nating basahin. Ano po? Okay, so thank you so much, sir. Yung related literature kasi minsan 'di ba, iba-iba nga talaga yung iba-iba yung pattern ng bawat schools, ano po. So tama ka po doon sa sinasabi mo na wala naman talagang mali, ano po. Only that may kanya-kanyang practice lang kasi ang bawat school. Kaya take note everyone, huwag kayong malilito na itong pattern na binibigay sa amin ganito, yung pattern na binibigay sa kanila ganito, baka mali itong sa akin or baka mali yung sa kanila. So no, we just have to trust kung ano yung inintroduce sa atin ng ating school. So Sir Mike, another question po dito, isang importanteng bagay na gusto ko rin namang maitanong sa inyo. So, yung pagkakaiba kanina nasagot nyo na yung pagkakaiba nasagot nyo na. Now, another is, in terms of pattern, Sir Mike, so how do we do that best? Helpful ba na may title siya? Kasi sometimes, it's very difficult for our students to start. Hindi nila alam kung saan mag-uumpisa. So, tama ba, for example, ako nag-research, tama ba naisipin ko na ang related literature or related studies ay actually continuation ng introduction? Tama ba yung naisip kong ganun? Iba kasi ma'am Okay. although po sa introduction meron na pong mga citations, Aha. meron na pong mga Mm-mm. kasi ang tawag po namin diyan is scientific quotient Yes. sa CBSUA sa grad school, scientific quotient. And pag sinabi po scientific quotient, closely parehas sila ng view of related literature and studies. Nagkataon lang na ito ay tinigay po doon sa introduction. Mhm. Pero kapag nilipat yan sa chapter 2, hindi na po yan scientific quotient. It is considered as review of related literature and studies na po. Ngayon ma'am, yung sinasabi mo, tama bang may mga title? Yun po, depende kasi din po. Kasi may mga institution po na ganito naman yung organization nila. Diba po, sabi ko kanina, meron yung tinatawag pong thematic, meron naman pong tinatawag na chronological. Pag Okay. sinabi pong chronological, siniseparate po nila, ang pinaka-topic nila is yung related literature followed by related studies. Mhm. Chronological po yun kung saan tatanungin pa din natin yung ating institution, paano po ba tayo nagpa-practice ng chronological? Inuuna po ba natin yung latest pababa or yung pinaka matandang example kasi 10 years kasi po ang Accepted. kumbaga ang kinukuha natin. Mhm. Within the 10 years, example, nasa 2024 na tayo, so backdate tayo, that's from 2014 to 24, yan lang yung kukunin po natin na review of related literature studies. Hindi ka na po pwedeng kumuha na pababa pa or 2013 pababa kasi 10 years. Pero again po, tinatanong pa din po natin yung institution kung 10 years pa kasi meron kasi din po na mga 5 years lang. Pero so far po, ang kita ko na may commonality yung ibang institution is talagang 10 years po. Going back po doon sa organization, ang nangyayari po, yan, chronological. Ang ginagawa, yung first topic sa chapter 2 na review of related literature and studies, literature muna. Ilalagay lang po nila as first topic na review of related literatures. Lahat po yung mabasa mo dyan is literatures. Okay. So, pwede mo umpisahan po from 2024 pababa. For you. Sunod naman pong next topic niyan is studies. Sa studies naman po, ganun din po. Pwede ka naman mag-chronological, umpisahan po sa 2024, pababa din po. Pero, doon po sa review of related studies, kapag kaganyan, nag-synthesize na. Nagkakaroon ng synthesis of the state of the arts. Meron naman po na institution na sineseparate as ibang subpart ng chapter 2 yung synthesis of the state of the arts. Pero ang iba naman po, hinahalo na po doon sa
sa review of related studies. Pagka, Mm. pagka thematic naman po, halo po yung related literature and related studies. Okay. Okay. Kaya ang ginagawa nila, inuuna po nila yung review of related studies followed by review of review of related literature followed by review of related studies ng isang theme or ng isang variables. So, yan po, pag thematic. Thematic. So, safe po ba, sir, na sabihin na yung mga nakikita natin sa mga articles, like yung mga published articles, safe po bang sabihin na mga thematics yun, na halo-halo na yung related studies at related literature? Actually po, makikita po natin na thematic siya kapag Okay. halimbawa ang title po ng halimbawa chapter 2, review of related literature, ang first topic niya is nakabase sa kung ano ang variable niya. Okay. Thematic Okay. po. Parang yun ang may mga subtitles, ano? Opo. Okay. Pero pag naman po ma'am, pag chronological, imbis na ang title niya is yung variables, ilalagay na lang po is related literature. Related Ano naman po, studies. related. Studies. Okay. So, parang in my opinion, sir, and Eli, in my opinion, parang it's easier for me to do an RRL na merong subtitle para at least alam ko yung gusto kong itopic. Tama ba yun, sir? I mean, sa akin sa ginagawa ko kasi, nilalagyan ko ng subtitles. For example, related literature. Number 1, may subtitle ako para at least alam ko kung ano yung i-discuss ko. Sunod, ganun din, alam ko din yung i-discuss ko. Parang kung sa akin, kung ako papipiliin, parang mas prefer ko ang thematic. Ikaw, Eli? Same din Same po. Kasi mas madali siyang gawin kapag may subtitle. Okay. Actually po ma'am, pwede po pong gawin yun. Kaya lang, again po, we need to consult po our institution kung ano po ba yung nakalagay sa research guideline. Kasi kung ano yung nakalagay sa research guideline, lalo na pagka estudyante pa lang tayo, so we need to follow po what is recommended. Okay. Tama. Kung ano yung pinasusunod, lalo ng kung ano yung binibigay na pattern, talagang doon tayo grounded. So, malinaw tayo doon. So, yes. Thank you, Sir Mike. So, question, Eli? Ikaw naman magtanong. So, Alam ko marami kang gustong itanong. thank you po, sir, dun sa last The next question po is, paano po ba kino-construct ang RRL and RRS po in support po to support po the study? Kasi yun po kasi yung common na difficulty. Paano po ba sisimulan ang pag-construct ng RRL and RRS? Kasi di naman po pwede, di ba, na basta na lang tayo, ito, RRS, ito na to. Di naman po pwedeng ganun, di ba? So, may din, kumbaga, may way din para i-construct siya ng maayos. Actually, ang tanong ko muna is paano mo ba i-organize yung review of related literature studies mo? Pagka halimbawa, ang organization mo is thematic, halo-halo po kasi yung nakahalo na sa isang topic, sa isang variables, topic, yung related literature and studies. Ngayon, ang gagawin po natin dyan is magkakaroon ka ng isang, kumbaga, example, ang ating first topic is variables natin is reading comprehension. Magkakaroon ka sa first paragraph mo ng isang parang paragraph. Sasabihin mo na reading comprehension is and then you need to support po your claims. Kailangan bakit mo sinabi itong bagay na ito? This is, sasabihin mo lang na ito ay sinusuportahan ni author na ganito na sinabi niya, tsaka mo na po isa-sign. Ano ba yung nabasa mo na patungkol doon sa
doon sa reading comprehension na pwedeng mag-support doon sa claims mo na sinabi mo doon sa first paragraph mo. Ano po? So meaning to say, ang first paragraph mo po, that's the considered as researcher's personal paragraph or sabihin natin yes, pero paragraph pa. So, yan. So, minsan kasi ang mga panel member, sasabihin nila, lalong-lalo na kapag walang citations, ang unang tinatanong nila, eto ba ay sa'yo ba itong paragraph? Tama. Pag sinabi mo, yes po, kailangan may support yan para maging tama yung mga statement mo. Kasi hindi po kasi pwede sa research, may pinasabi ka lang, pero it is not supported po by literature and studies. Kaya yan po ang importance, one of the important points na dapat yung mga statement mo sa loob ng chapter 2 mo is may nagsusupport na literature and may nagsusupport na study. So medyo kung titimbangin po natin, mas matimbang yung study. Kasi, bakit mas matimbang yung study? Kasi, dumaan ang study sa mahusising pag-aaral. Unlike po sa review of literature, this is more on perception ng personal, lang nila, personal na pagkakaintindi sa isang bagay or sa isang variable, sa isang topic. Kaya, meron mag-support sa atin ang study. Ang study man kasi, pagka sinabi namin, this is according to the research, wala tayong pag-uusapan. So, yan po. Okay, sir. So, yun, madali na palang gawin yun. Basta, for example, kung ang topic mo is tungkol sa academic performance, kadalasan, mga related literatures na galing sa academic performance ang itatopic mo. So, hindi mo kailangang humanap ng iba na hindi related kasi off ka doon. Okay. So, kaya nga ma'am, related. Oo. Related. Oo nga. Review of related. Pero sir, anong masasabi mo doon sa mga taong nagsasabi na maya ko nakukuha ang study kanina, wag gura anong hanap ko. So, imposible ba yung sinasabi niya? O imposible talagang may makuha siya? Actually po, not all problem are researchable. Okay. Lalo-lalo na po yung sinasabi mo na it is very hard to look for a potential or verifiable data. Uh-huh. Example po niyan, example po ng mga Yes. research is, ano ba ang pakiramdam ng mga binabangungot? So, ay hirap kung maghanap ng verifiable data kasi unang-una, sino yung mga respondent mo? Yung mga big data mo, Okay. nasaan sila? Yes. Patay na sila. So, bawal man po spirit of the class para mag-interview, mag-ano. So, yan po. So, funny, but that's true. Yan po. And then another po, we need to consider pa din po yung ethical consideration. Like po, gusto mong aralin kung ano ba yung religion ang mas maganda, sabihin na natin sa Bicol region. So, yun din po. Kasi medyo mahirap Bias. diba? Kung yung problema mo sa researchers, other participants. Po. Kasi syempre, pagka majority of your participant or respondent is Catholic, ang lalabas sa maging result or findings mo is not okay. Pag mga Muslim or Islam din po. So, ganyan po nga. Okay. Yes, thank you. Anyway, sir, may question ako, a follow-up question doon sa tinanong ni Eli. So, ito, makaka-relate dito yung maraming estudyante. So, is it possible po ba na gumawa ng research na without RRL, just in case na very novel pa yung research? So, how possible is that? Actually, ma'am, hindi matatawag na research kapag walang nagsusupport po na related literature. Okay.
And even the international standard po, kailangan din po talaga na mayroong review of related literature and studies. Ayan. Pero po, naiintindihan ko po yung mga bagong researchers tulad natin. I still consider myself po as neophyte. Newbie. Na, kasi ang chapter 2 po talaga is mahaba-habang Usapan. mahaba-habang oras. You need to consume a lot of time po to read, and to read. Minsan magiging bahay mo na yung library if you're going po to kumbaga, kung halimbawa gusto mong gawing yung traditional way of looking for a potential review of related literature studies. So yeah, lagi ka nasa library. Yes, talagang magiging second bahay mo na yung library. So, yun, may nagtatanong, sir, this is very important, I think, kasi may mga tao na hindi nila alam kung paano i-classify yung synthesis of art. Tama ba yun? Pero kung isi-separate siya, bakit siya minsan isi-separate? At, ano ito, para saan ang synthesis of art? Actually po, ma'am, ang synthesis of the state of the arts po is take notes lang po that only those review-related studies, related studies lang po ang sinesynthesize. Not included po ang review-related literature. So, ano pong ginagawa sa sa synthesis of the state of the arts? Iipunin mo po yung mga review-related studies na parehas ang mga ini-study nila in a particular variable. Example, ipunin mo yung sino ba yung mga na-review ng studies ang focus nila is about academic performance. And then kapag naipon na muna po yun, i-discuss mo po ano ba yung difference and similarities nila. And then ano naman po yung difference ng mga studies nila sa iyo po. So ganyan po ang paggawa ng synthesis of the state of the arts. Ngayon po, nabanggit ni Ma'am Grace na merong mga synthesis of the state of the arts na nakahalo na sa review of related literature and studies. Yes po, ang CBSUA, nun po ang ginagawa. Hinahalo na po upon citing po the review of related studies, doon sa baba, siguro mga ilang sentences yun, ilang paragraph yun, siguro mga 2 paragraph, nandun na po yung synthesis of the state of the arts. Pero may mga institution naman po like NCF na after po ng review of related literature and studies, may another pong part na synthesis of the state of the arts. So yan po ang ginagawa ng synthesis of the state of the arts. Okay. So, sir, pwede mag-ask po ng backup question ako. Yes po. So, minsan po kadalasan po kapag gumagawa tayo ng research, may limit po ba ang bilang ng RRS and RRL po sa paggawa ng research? Okay. Actually po, again, we need to ask po our institution as regards to their guidelines. For example po, sa NCF, ang NCF po, they are required po to have 10 related literature and 10 related studies. Kaya example, meron kang dalawang variables, academic performance and reading comprehension. So you need to provide po 10 related literature and 10 related studies para sa academic performance. Sunod naman is 10 related literature and 10 related studies para naman po sa reading comprehension. Kaya, pagka mas marami ang variables mo, mas marami din at mas makapal ang chapter 2. So, thank you po, sir. Take notes po na yung mga variables, kailangan po kasi na isang hindi, kasi di ba mayroon tayong independent variable. Hindi pwedeng mag-identify ka sa research mo is may dalawa kang variable pero parehas sila dependent.
or parehas naman po independent variable. Kasi hindi pwedeng ibangga ang parehas independent or parehas dependent. Ang pwede lang po is independent to dependent. Okay. So, Thank you po, nako, sir. tumatabo, humahakot na kami. Humahakot na kami ng knowledge. So, meron tanong sir si Miss Cherilyn Benitez. Elay, ikaw na magbasa. Kaya mo bang basahin dyan at your end? Go ahead, Elay. Yes po. Wait lang po. From Miss Cherilyn Benetes po, sabi niya, good afternoon, sir. Nais ko lamang pong itanong kung ano-ano ang mga trusted example ng website na maaaring pagkunan ng RRL and RRS. Okay. Actually po, gamit po ang Google Scholar. So sa Google Scholar po, pagka binuksan nyo, kung may internet kayo, type po sa Google ang Google Scholar. Tapos may makikita kayo dyan, i-click mo pa rin yung Google Scholar. Tapos may search box. Sa search box po, huwag nyo pong ilalagay yung buong title nyo. Kasi kailangan nyo po, ilalagay nyo po is by variable. Example, ang research topic nyo or title nyo is the level of reading comprehension and academic performance of the learners. So, huwag nyo yun ilalagay doon sa search box ng Google Scholar. By variable. Pag sinabing by variable, reading comprehension muna. Pag kinilik mo yan, type mo na yung reading comprehension and search click. I-click mo na, ibigyan ka ng Google Scholar ng mga reading materials about po doon sa reading comprehension. Ngayon, dito po sa left side, if you are facing po your laptop, left side, may makikita ka dyan. Pwede mo kasing pwede mo siyang kumbaga i-calibrate. Kung hanapin mo lang, ang gusto mo lang makita is from 2014 to 2024. And then, i-search mo po. So, lahat ng makikita mo dyan, hindi ka na recognize, iisa-isahin kung alin dito yung pasok sa 10 years. Kasi ang mababasa mo dyan is puro na po pasok sa 10 years. So, yan naman po. Another one po, aside from Google Scholar, meron din pong ERICS. Ang ERICS po, ganun din. Ang kagandahan lang po sa ERICS, sa left side naman niya, may mga nakalagay po dyan na, na kung kasi nakasegregate na siya, pwede mong i-search according sa mga publishers, kung kailan, sino ang mga nag-research or sino po yung mga sources. Pero same lang po sila, mga reliable po yan. So far yan lang po ang maibibigay kong reliable. The ERICS, yes, and then si yung Google Scholar. Google Scholar. Ayan, may idea na kayo ha. Google Scholar and ERIC. So, I hope we answered your question, Miss Che. So, huwag kayong mahiya ha. Participate lang po kayo kasi this time, ito yung mga bagay na gusto naming gawing easy sa inyo ang ating research. Ayaw namin kayong takutin na ang research ay para bang isang nakakatakot na pangyayari sa buhay ninyo. Anyways, sir, another question. Ito, magandang tanong ito kasi kadalasan, ito rin yung doubt. Dito nagkakaroon ng doubt yung mga estudyante. So, in teaching research subject, ano ang nakikita mong common mistake? Ano ang nakikitang common mistakes ng mga students while doing their RRL and RRS? Okay po. This is in both college po, ma'am, and grad school. Yes po. Nakikita ko pong common mistakes or error ng mga students kapag nagpe-prepare po sila ng review of related literature and studies is yung pong proper documentation. Pag sinabi po natin na proper documentation, dalawa po kasi yan. May in-text citation tayo and then may referencing. Okay. So dapat po, mag-partner po sila. Hindi po pwedeng may in-text citation, walang referencing, or may referencing, walang in-text citation. Ayun. Ma'am, pwede akong ito po is how to write po the review of related literature. Nakikita po, Ma'am Grace. Yes po. Ay, yan. Nakikita pa lang.
Presenting pa lang, sir. Ayan, nakikita na po. Ayan. Opo. Ito po, ma'am, example po, ito pong Marcos 2014. Aha. Yan. Yan po ang tinatawag nating indexation. Oh, okay. Tapos po, may partner po siyang referencing. Example po, para meron po silang idea kung ano po yung referencing. Ito po yung makikita natin sa mga bibliography. Mhm. Ito po, ma'am. Opo. Tayo po, as a researchers, pwede po tayong maging second party, pwede naman po tayong maging third party. Kailan po tayo nagiging second party? Example, pagka ganito po mga statement na according to Marcos 2014, tapos i-state mo po yung yung statement, ilalagay mo yung statement. Pwede naman po na ganito, Marcos, open and close parenthesis, year 2014, averred or stated that ganyan. Pwede naman pong ganito, nauna po yung statement followed by the index citation. Okay. Ito pong dalawang ito, ang tawag po dito is narrative citation. Okay. Ito naman pong last na nauuna yung statement, yan naman po ang tinatawag na parenthetical citation. Okay. Later po, i-explain ko po kung ano yung parenthetical and narrative. Ito naman po, bakit po tayo second party? Kasi nauna po si Marcos, pangalawa tayo. Second party yun. Ito naman pong third party. Example, according to Marcos, as cited by Duterte 2024, pwede yung ganun, pwede naman Marcos quoted Duterte 2024 who averred or stated that, sabihin yung statement, pwede naman ito, nauna yung statement, sabihin lang dun sa ulihan na Marcos cited by Duterte 2024. Tayo po is considered as the third party. Why third party? Nauna po si Marcos, Duterte, pang-tatlo po yun. Okay. Ngayon po, what is po the importance of being third and being second? Pag second po, kung gusto mo pong ang second po, ginagamit lang po kapag ang citation, yung pong, ito pong year is pasok pa po sa 10 years. Pero po, kapag hindi na po pasok sa 10 years, tapos gusto mo talagang gamitin itong paragraph na to or itong statement na to, hanapin po yung sino po ba yung latest na naggamit or sino mang naggamit na pasok sa 10 years. So, ang importance po nito na paggamit ng mga citations ng ibang researchers is para po maging bata, alam mo tong kumbaga sa Bicol, maging kubin ang citations. Kasi kasi medyo nasa 1980s na masyadong nagiging hindi na nagiging kumbaga nagiging young yung statement. Okay. Look at this po. Ito naman po yung in-text citation. Di ba po? May nasabi ako. May narrative citation and then parenthetical. Ang parenthetical, tandaan lang niyan po nyo na ang difference po between parenthetical and narrative citation, yung parenthetical citations po, nauuna po yung statement followed by in-text citation. Pero po, yung narrative citation, nakapaloob siya doon sa statement. Example, according to Coles, open and close parenthesis, 2017, stated that, sasabihin na po yung statement. So, ganyan po yung narrative citation. Yan po ang pagkakaiba nila. Look at this po. Ito naman yung paggawa ng in-text citation. Ito po yung tamang paggawa ng in-text citation. Kapag one author lang, yan lang. Pag parenthetical, ang may open and close parenthesis po is both the source and then yung year. Tapos they were just separated, tama po, parenthetical yan. So Gonzales lang kasi one author lang. Ang narrative citation naman po, ang may open and close parenthesis lang po is only the taon or the year. Kapag two authors po, yan, gagamit ka na po yan ng sino bang kasama ni Gonzales. Gonzales and Jones. Okay, yan. okay. Pag
Pag 3 po, ma'am, Mhm. pag 3 authors, as a researchers po, meron ka pong tinatawag na, kumbaga, may option ka. Are you Okay. going to select the 3? Mhm. Halimbawa ngayon, Gonzales, Jones, and Nolasco 2019. Pwede po yon mangyari. Pwede naman po na mag-et al na lang po. Ang ibig sabihin kasi ng et al and company, kasi it stand as it alaya. So, tandaan ta lang po that ang may tuldok dyan is ang al. Kasi ang it is parang one word siya, and ang al kasi is alaya. Recover date ang al. Okay. Okay po. So, again po, kapag ka tatlo po yung author, may option ka. Pwede mong sambitin lahat, Gonzales, Jones, and Nolasco 2019. Or pwede naman Gonzales et al. 2019. Pagka naman po group of authors na may mga abbreviation, halimbawa, pag sinabi kasing grupo, pangalan po yan ng institution. Halimbawa po, example na lang po is CBSUA. Pagka first time siyang gagamitin, ganito ma'am, gagawin mo. Ito na lang, example na American Psychological Association. Yan kasi ang ibig sabihin ng APA. Tapos, ma-bracket ka po for APA, tama, 20. Pag first time mong gagamitin, first time na magre-reflect doon sa reviewer-related literatures mo. Pero, pag ginamit mo siya ulit, wag ka na po spelled out, APA na lang. APA na lang. Hindi na ulit. Mayroon po dito ito, first step one sa Ito naman po is group of author, again, kapag ka mga without abbreviation, kasi ang University of California, hindi naman po abbreviated as UC or UOC. May mga university po talaga sa ibang bansa na hindi mahilig sa abbreviation. Tayo lang naman po dito sa Pilipinas. Halos lahat may abbreviation. Okay. Kapag ka naman, meron din naman po ng mga in-text citation na no author. Ngayon po, pag mga walang author, you can use po your own abbreviation. Pwede mo pong gawin is, ito kasi example is new drugs. Pwede mo po, ma'am, ang ilagay mo dyan is yung variables mo. Okay. Halimbawa, reading comprehension, 1993, example lang po yan. Oh, yes, yes. Pero so far po, bihira na itong no author. Okay. Ang medyo malimit po nating na-encounter as a researchers is yung no date. Okay. Kapag wala pong date, kung kailan natapos yung kailan na-publish yung reading materials or research, nilalagyan lang po natin, halimbawa Gonzales, ND, N, Tuldok, D, Tuldok. Sinabi kasi ND, no date. No date. Okay. Yan po ang in-text citation. May partner po siyang referencing. Ito naman po yung referencing. Ito po yung mga makikita natin sa ating bibliography. So, yan po ang name of author. Tapos, sunod po is year of publication. Minsan po ang year of publication is year kung hindi naman po siya na-publish, year kung kailan natapos. Sunod po is title. Make sure po na ang title niya is naka-italic. Tapos po, publisher name. Minsan po, if the reading materials is published online, naglalagay po tayo ng URL. Minsan So, DOI. Minsan sir DOI, di ba? Okay po. So yes sir, thank you so much. We have such a small time. Very small na lang yung time na natitira sa atin. Our podcast is only to run for an hour, but then romance, wow. Yung nagtanong kanina, very good naman, at least may tanong siya. Taga Bato sila sir. So hello and thank you for joining us mga taga ibang places aside from CBSUA. So, tanong dito, pinadaan na kay Ma'am Zara May Onyada. Hi, Za! Shout out to you. Shout out! So, tanong ko lang po sana kung pwede kumuha ng literature sa mga blog sites. Reliable source po ba siya or hindi? Salamat po, sir. Okay. May mga institution po, ma'am, na avoid po their researchers po na kumuha ng mga
ng mga Vlog. ah, Vlogs. oo, mga review related literatures sa mga vlog kasi sa vlog po kasi aras maraming biases, lalong-lalo na po kapag ang pinag-uusapan po is about sa politics, about yan, mga ganyan po. So kasi ang vlog po kasi is talagang that's purely based on the own understanding and perception of the Yes. author. Mm-mm. So yan po. Kumbaga, gumagawa lang sila ng sarili nilang mga Idea. pananaw, Mhm. sinusulat lang nila, ideas, sa kung paano lang po nila na naiintindihan yung Oh, isang tama. topic. Tama, So, tama. po. Pero po kung ang vlog naman is galing sa mga alam mo yung mga taong may kredibilidad, Oo. maganda yun. Pwede naman po. Pero kami kasi hindi po kami kukuha Okay. sa mga vlog. O sige, Miss Romance, malinaw 'yon ano. Kukuha lang kayo doon sa mga sa tao na mayroong credibility like mga teachers, mga historians, mga doctors, doctor of philosophy, and yung pero kung kunyari kukuha sa mga vloggers na yung nagba-vlog lang na wala pa naman silang, kumbaga nagsalita lang sila ng ganito, hindi natin alam kung ano yung basis nila. So definitely, you are not allowed to use that. Ano po? So, konti na lang yung time na... Opo, yes. Dalawa kasi yan, ma'am. May dalawa po kasi may vlog na tinatawag na video Mhm. kasi vlog. Yes. Meron namang si ma'am sa vlog it's written po kasi yon Mhm. vlog. So yan po. Okay. So, sige po, Sir Mike. Eli, your final question, Eli? Yes po. So, this is our final question po, sir. So, in your own idea po, kung isa-summarize po natin, in 3 process, paano natin gagawin ang RRS po and RRL? Okay, in 3 process po. First is you need to settle po muna yung yung research title and SOP. Kasi hindi ka pwedeng mag-proceed sa chapter 2 if medyo meron pang problema sa sa title mo. Hindi ka pa masyadong as is sa yung mga variables kasi the moment na okay na yung chapters 1, chapter 1 mo, yan, pwede ka na mag-proceed sa review related literature sa chapter 2. Another one po is yan, proper documentation. To avoid us from plagiarism, kailangan proper po yung documentation, both in citation and referencing. Kailangan po natin na i-cite po kung sino po yung source. So yan po. And then the last one po, you need to consult po your institution kung ano bang mga styles ang ginagamit nila, kung APA man, kasi meron ako dito ma'am nakita kung APA pa or 8th edition. Okay. You need to ask po your institution kung Yeah. are they still adapting the APA 7th edition or 8th edition. Actually, halos konti lang yung pagkakaiba ng 8th edition sa 7th edition. So yan po. Bakit You pa need kasi... to consult po the Yes. guideline of the institution. Okay. Yes. Thank you so much, sir. So, I don't need to read that one. It's already 5:56. Sir, yung message mo sa lahat ng nakikinig, when it comes to doing the RRL, what is your motivating factor na pwede mong maibigay sa ating mga kabataan or sa ating mga teachers na nakikinig ngayon? Okay, actually po, hindi lang ako mag-focus sa preparation of the RRL. Yes. I would like to focus the research as a whole. By doing research po, tandaan po natin ito. Hindi ka gagawa ng research to expose po the flaws and the problem of your institution. Meron ka pong nakitang problema and you want to address the problem, you want to look for a potential solution sa problema, kaya ka po magkakandak ng Research. research. And then another one po is, sabi nga ni Kayan,
it's a mindset. Mm. If you think you can, Yes. makakaya mong mag-research. If you think you can't, ay, dahil mo talaga kakayanin. True. So, mindsetting lang. Pag ano kailangan nating i-convince ang sarili natin na kaya natin. Anyway po, marami naman pong mga pwedeng tumulong sa atin. Kung medyo semplang po tayo sa grammar, ay Grammarly naman. Totoo. Kung medyo semplang tayo sa statistics, meron naman po SPSS. If we don't know how to use that applications, pwede naman po tayo magpatulong sa iba na willing tumulong po sa atin. Ano po? So yan po, ma'am. Okay, so thank you so much, Sir Mike. And you, Eli, representing the students like you, ano ang sa imong good words for Sir Mike and for this activity? Po, thank you so much po, everyone. Naririnig po ba ako? Yes, naririnig ka po. Yes, yun. Thank you so much po. Kasi nabigyan ako ng opportunity to host this activity po. It was my pleasure po na maging co-host at mabigyan kayo ng knowledge, and I hope sana na-enjoy po ninyo kasi ako marami po talaga akong natutuhan, and madami rin po akong question na talagang nasagot. So, ayun nga, sabi nga ni Sir Mike, mindset lang talaga ang labanan. Kapag inisip natin na kaya natin, makakaya natin, sana kung mayroon man tayong takot sa research, wag nating isipin na matakot kasi lahat naman po talaga is natututunan. And ngayon po, na marami na rin tayong mga nagagamit, kumpara sa noon nga, mas madali na ang paggawa ng research ko. Kaya sana, embrace natin. Kasi sobrang napaka-importante po ng research. Yes. Salamat po everyone. Ma'am Grace, thank you po sa opportunity. Sir Michael, thank you po. Yes. Marami You're po welcome po. natutunan. Okay, so ako rin magpapasalamat din ako kasi una sa lahat we are doing this galing ito sa initiative ng aming organization, the Research AIM, the Research Association of Innovative Minds. Ito yung isa sa pinaka first organization I think sa entire university ng CBSUA na may organization ng patungkol sa research. And definitely, Sir Mike, this is not going to be the last time that we will be with you. Itong si Sir Mike kasi alam nyo, he's not just my colleague, ano po. So I am treating him as one of the golden boys in the institution because aside from his expertise, he doesn't said no. Kaya paborito ko to si Sir. Paborito ko tong laging nakakasama kasi hindi yan nagno-no. At saka isa pa, magaan siyang kasama kasi he's always been affirmative and napaka magaan siyang kasama kasi marami din akong natututunan sa kanya. So definitely, Sir Mike, this is not going to be the last time that we will be with you. I keep on making kulit you to join us again soon. So with that, thank you so much for joining us today. Kasi itong first episode na to, ito yung pilot episode namin. Napakasaya ng aming puso na sinamahan nyo kami today. Mabuti na lang at napaunlakan niya tayo. Sir, thank you so much. Your super last words, ikaw ang magtatapos ng ating show. Anong masasabi mo po? Okay. Ako po kasi, ma'am, nung nagka-college ako, ang pinaka-struggle ko noon, siyempre, pag ganyan na, is gumawa ng lesson plan. Tapos, nung okay na ako sa lesson plan, meron pa palang research. Tapos, kaya yun, ang ginagawa ko lang po, kung saan ako medyo mahina, yun yung mga nilalaanan ko ng mga oras. And that's my strategy. So, you can adapt po, pero baka meron kayong ibang strategy, pwede naman po yung mga ganun. So, yan. Again, paggawa ng mga research. Okay. So, yun. Basta, thank you so much, Sir Mike, and hope to see you soon again. And Eli, my co-host, thank you so much. Research AIM officers, thank you so much. And you, everyone, our guest, you are the reason on why we are striving to do this particular kind of activity. See you soon again. Bye-bye po. Thank you so much. Thank you. Bye, Ma'am Grace. Thank you so much. Bye Thank po. you po.